Napaka-importante na matutunan mo, mayroong patutunguhan ka. Diba? Yung sasabihin sa mga colloquial, hanggang pantalang ka lang. Wala kang patutunguhan. At marami narinig na siguro sa atin yan, ano? Minsan sa mga magulang, minsan sa mga barkada, o sa mga taong minamaliit tayo, wala kang mararating sa buhay. Hanggang dyan ka na lang. Wala kang pag-asa. Amen? Pero tandaan mo, it's not our vision that counts the most. It's not our plans that counts the most. It is what God has planned already before He made you, before He created you. Bago ka nilikha ng Diyos, may plano ng Panginoon. May vision na sa buhay mo. Ang tanging kailangan mo lang gawin ay alamin mo ang plano ng Diyos at gawin mo ang the best mong magagawa para magawa mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, it is a direction of God in your life, for your life. It is a blueprint of heaven for your purpose on earth. That's why you need to know your Creator. You need to learn His words. You need to learn His plan, His manual sa buhay mo, mga kapatid. Dahil ito ang blueprint andito. Maghanap ka ng blueprint, di ba? Pagka ano ka ng mga engineer, sino mga engineer dyan? Maraming engineer sa church. Engineer. Ayun, taga-invento ng istorya. Tagagawa-gawa ng istorya, tagagawa ng chismis. Diba? Nagpaplanong pabagsakin ang kanyang, diba? Engineer, blueprint. May mga blueprint yan. May mga paano i-execute ito, no? So, ang Diyos, ang vision ng Diyos, mga kapatid, is gustong ayusin ang buhay mo. Maging maayos ka habang nandito ka sa sanlibutan, mga kapatid. Ang vision is not just an ambition. Okay? Hindi lang ang vision ay ambition. Sana ganito. No. Sana ganyan. Sana ganire. Meron kang ambition na one day magkakaganito, one day. No, ang Diyos kasi hindi na ambition. Walang ambition pagdating sa Panginoon. Why? Because before He started creating something, in His eternal sovereignty, tapos na lahat. Amen. Paano ba maging ambition sa Kanya yung bagay na tinapos niya na? Kaya bago kayo nilikha, bago kayo pinanganak, tapos na ang Diyos magplano sa'yo. For God has already planned your future. Anong gagawin lang natin? We must discover, we must know the plan of God in our life and execute and act according to the plan of God in your life. Otherwise, we will not make it. Otherwise, hindi natin magagawa yung sinasabing tagumpay ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. So sa Diyos, walang ambisyon sa Kanya. Sa atin lang, madalas may mga ambisyoso. Mga kapatid. Diba? Ambisyon ka kasi nga, hindi mo pa alam kung mangyayari. Pero sa Lord kasi, alam niya na. So, why trust yourself more than God? Bakit ka magtitiwala sa sarili mo kaysa sa Diyos? Hindi mo pa alam, ang bukas, ang Diyos tapos na para sa Kanya. Mas better na tayo ay magtiwala sa Diyos kasi alam niya na. Amen. That's why ang vision ng Panginoon is not just an ambition. Hindi yung parang nagplano ang Diyos ng 5-year para sa iyo. Nagplano ang Diyos kung ano yung New Year's resolution. No! Alam na ng Diyos ang buhay natin. You have a divine assignment from God, mga kapatid. At hindi mo ito matutupad unless you receive it from the source. Parang wala akong kausap. Hindi matutupad ang vision na ito unless galing ito sa source. Sino yung source? Ang Panginoon. Diba? Source of life. Source of everything. That's God. Everything else is just a resource.
Amen. Amen. Kaya ikaw may resource ka, hindi ikaw ang source niyan. Resource ka lang. Mga kapatid. Now, true vision is God's direction for your life, mga kapatid. Aha. We have to acknowledge, number one, the giver of vision is God. God is the ultimate giver of vision. Alam na natin yan. Jeremiah chapter 29, I know the plans I have for you. The plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sabihin mo nga, wow. Wow. Napakaganda ng plano ng Diyos. Tapos ang tao ayaw sa Panginoon. Ang tao walang oras sa Diyos. Mas marami pa silang oras, panahon na sinayang doon sa mga tao na wala namang plano para sa kanila. Diba? Kita mo yung people, nag-spend ka ng time dyan sa crush mo, wala namang planong ligawan ka. Mga kababaihan, wala namang planong pakasalan ka, wala namang planong maling ka. Pero nag-spend ka ng time. Ang Diyos may plano. Parang wala akong kausap. Di ba? Kung walang plano sa'yo, huwag ka na magano. Kaya ako nag-stick sa Panginoon. Kaya ako nagtapat na naglingkod sa Panginoon. Bakit? May plano siya sa akin. Ang plano niya, declare the Lord plans to prosper. Sinong gusto maging prosperous ang buhay? Para po kulang. Sinong gusto? Dapat i-declare ninyo. Gusto natin maging prosperous tayo, mga kapatid. Sawa na tayo sa patuloy na kahirapan sa buhay, mga kapatid. Isang kahig, isang tuka. Ayaw natin yun. Gusto natin maging prosperous. Kaya lang, you have to trust the plan of God. You have to discover and to know the will of God, the ways of the Lord, para makuha natin ito. Plano ng Panginoon sa atin. Diba? Nag-spend ka sa love life, walang kaplano-plano sa'yo. Plano ka lang sirain. Plano ka lang pabagsakin. Plano ka lang iwanan, mga kapatid. Spend ka ng sa trabaho mo, plano ka lang alisin sa Panginoon. Hello? Lahat ng plano na maglalayo sa iyo sa Panginoon, hindi galing sa Panginoon yan, mga kapatid. Lahat ng bagay na alisin ka sa presensya ng Diyos, hindi galing sa Panginoon yan. At minamaximize siya ng kaaway sa mundong ito, mga kapatid. Lahat i-offer sa atin, lahat ibibigay sa iyo para mawala ka lang sa presensya ng Panginoon. Mapalitan yung worship mo sa Panginoon at maipapunta sa iba. Kaya ito, marami ang hindi na makapagpuri ng todo sa church, sa Panginoon. Kasi nga, yung worship at yung praise nila, na ibigay nila sa iba na. Amen. From Monday to Saturday, ang kanilang worship ay naibigay na sa iba. Sa cellphone, sa social media, saan? Sa barkada, sa bisyo, sa lahat, naibigay na nila ang kanilang buong lakas. Kaya pagdating sa Panginoon, ang lakas nila wala na. Drain na. Pero bilang mga anak ng Diyos, dapat hindi ganon. Kung mayroon man tayong i-reserve, ipaplano na the best, dapat ito'y para sa Diyos. Kung ikaw ay mayroong minamahal sa buhay mo, pinaplan mo the best para sa kanila. Hindi na tira-tira. Amen. Hello? Perfect. Hindi deserve ng Diyos ang tira-tira sa atin. Lord, yung time ko. Ilang oras meron ka? Lord, meron pa akong natirang isang oras. Sa'yo na lang siguro to. Kita mo, hindi pa sigurado. Diba? May resource ka. May tira pa. Tingnan ko. Pero pagdating sa iba, the best. Mga gastos, the best. Pastor, anong pakialam mo? Amin yan. Hindi naman ako nakikialam. Sa Diyos yan, hindi sa iyan.
Makagastos sa jowa, sa syota. Short time. Di ba? Short time. Makagastos, wagas. Mag-spend ka ng 1,000, mag-spend ka ng ilang araw. Pero pagdating kay Lord, piso. 5. Pagdating sa gawain ng Panginoon, hello. Pero pag sabi, ito. Diba? Gagastos ka sa, kita mo, lahat ng bagay niyan. Sabi ko gabi kay Sister Jan, sabi ko, kahit anumang bagay na meron ka, marami ka man yan, lahat yan, lilipas, mawawala sa iyan. Kaya ang question, na-invest mo ba yan? Saan mo na-invest? Sa mga bagay na pansamantala o sa mga bagay na eternal? Pagharap natin sa Panginoon, anong hanapin? May hanapin ka ba sa Panginoon? Wala kang karapatan. Hello? Sa time, schedule. Pagka-outing. Pastor, doon kami matulog sa church. Alas 4 ang alis natin eh. Swimming tayo. Alas 4 ang usapan, alauna, nandun na. Complete gear. Lahat na. Full tank pa. Nakasalba. Lahat na, ano na. Mga kapatid. Pastor, saan? Punta. Punta tayo ng Palawan. Pastor, sige, kahit maglakad tayo. On time. Pero pagdating sa Diyos, yung tira-tirang oras na lang. Sa tingin nyo kaya, we can make it? Kung titimbangin tayo ng Diyos, sapat ba yung timbang natin sa harapan niya? Hello? Gusto ng Diyos, mga kapatid, na pagbalik niya, sapat yung timbang natin. Lahat ng the best na preserve natin, na reserve natin para sa Panginoon. Kahit yung iba, sabi ng Biblia, if you seek Him first, mga kapatid, ibibigay niya sa atin yung mga bagay na dinidesire natin. Gas-gas ng verse yan para sa atin, mga kapatid. Pero ang hirap i-apply sa buhay. Amen? Ito yung plano ng Lord, grabe. To give you hope. Good success. Kaya dapat mag-spend ka ng time. Sabihin mo sa katabi mo, dapat mag-spend tayo ng time talaga. Diba? To give you hope and a future. Nag-spend ka ng time doon sa, wala kang kapag-apag-asa at wala kayong future. Sabihin mo, parang tayo yun ah. Parang ikaw yung tinutukoy ni Pastor. Diba? Masyado kang nag-spend ng time. Walang pag-asa. Malabong maging kayo. At wala kayong future. Sabi nung aray ko. Walang ganun. Mag-spend ka doon sa may plano na sa buhay mo. Sino yan? God says, I know the plans. I know the vision I have for you. So mag-spend ka ng plan, ng time sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Pangalawa, vision requires a willing heart. Lahat nga ng willing. Magsabing amen. Amen. Willing ka ba? Willing. Ito yan. May vision, kaya lang, hindi magpo-function, hindi gagana ang vision kung walang willing heart. Kaya, are you willing to follow Jesus? Yes, ma'am. O, tuloy ni Cristel, yes, ma'am. Diba? Are you willing? Kailangan ng puso mo, willing. Hindi ka napipilitan. Sabihin mo, hindi talaga pwedeng napipilitan ka lang. Kasi nga, pagpasok natin sa langit, kung napipilitan ka, Brother Andrew, yung patalan mo sasabit. Pagdating ng rapture, baka sa bubong lang. Ang bigat kasi. You must have a willing heart, mga kapatid. Isaiah 6
Verse 8. Dapat meron kang ganitong puso. Lord, I am here. Nandito ako, Panginoon. Narito ako, Panginoon. Send me. Gamitin mo ako para sa kanila, Lord. Narito ako, Panginoon. Gusto kong sumamba sa'yo. Just send me kung ano yung gusto mong gawin. Let your will be done to me. Susunod ako sa kalooban mo, Panginoon. Mga kapatid, yan ang taong may willing heart. Hindi napipilitan. Ito, lahat ng gagawin mo sa Diyos, dapat you give it willingly. Amen. Ayaw ng Diyos ang napipilitan kasi ang Diyos hindi tyrant. Namimilit. Hindi kagaya ng ano mo. Lagi namimilit. Sagutin mo na ako, please. Diba? Ano bang meron siya? Wala ako. Pangit ba ako? Yes. Kapalit-palit ako? Yes. Ang Diyos gusto ni Lord, willing ka. Kung mag-serve ka sa kaharian ng Panginoon, dapat willing. Magbibigay ka sa Panginoon, dapat willing ka. Mag-share ka ng Word of God, mag-serve ka sa tao, mag-lead ka ng tao, dapat willing ka, hindi ka napipilitan. Oh, ito na naman. Church na naman. Pagdating sa church, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you. Alam, mga kapatid, Bible study mamaya. Ay, Bible study na naman. You are my all in all. Tara, Bible study tayo. Pastor, busy ako. Diba? I have decided to follow Jesus. Ibang ipatugbaw ang yati ko. Nilalakasan pa yung boses niya. Kumakanta niya. I have decided to follow Jesus. Brad, punta ka ng midweek ha? Ay, pastor. Bakit? May party kasi kami. At schedule na yun. Diba? We will not live by our emotion. Yes! Amen, pastor! Hindi sa emotion! Eto na. Kagabi, pinaiyak siya nung kanyang crush. Pastor, parang hindi ko kaya. Magpalamig muna ako sa bahay. Diba? Hallelujah. Ang paglilingkod sa Diyos, dapat hindi ka napipilitan. Hindi pwede si Lord may kahati sa lahat. Hindi pwede si Lord pangalawa, pangatlo sa... No. Ang mga tunay na anak ng Diyos at ang mga willing. Ito yan. Kung wala kang willingness maglingkod sa Lord, paano ka makakapunta doon? Ang papasok sa langit yung mga taong willing lang. Hindi kayo sisiksik ni Lord. Sabi niya, alika, punta ka doon. Kunti na lang yung ano, mag-close na, bilis. Hindi ganon. Ang papasok doon yung mga may puso na willing maglingkod sa Diyos. Willing to sacrifice. Willing na magbigay ng oras sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Aha. God doesn't need your perfection. He needs our yes. Parang wala akong kaso. Di ba? Yes. Hindi sila nangangailangan perfect ka kasi wala naman talagang perfect. Malala ko tuloy yung mag-ina. Niloloko-loko niya yung nanay niya kasi hindi nakapag-aral. Pagdating ng closing na, pinadala yung card sa nanay niyo ng teacher. Sabi, anak, pinadala nung ano itong F sa card mo?
Sabi nung ano, Nay, ibig lang sabihin niya, perfect ako. Sabi ni nanay, yak maniwala. Parang, pasang-awa ka lang eh. Kasi F yan eh. Pumasa ka lang eh. Akala ko pasado. Diba? Si Lord, ayaw ni Lord ng, hindi siya ayaw. Hindi siya nangangailangan ng perfect. Because we all have sinned against God. Tayo lahat hindi perfecto. Gusto lang ni Lord, your yes. Kapag maglilingkod ka sa Diyos, gusto ni Lord, yes. Hello? Yes. Yes to Lord. Pagdating sa gawain, yes, Panginoon. Pagdating sa mga bagay na para sa Diyos, yes, tayo dapat lahat sa Panginoon. Amen. Yes to God. Everything, yes, mga kapatid. Walang negosasyon na dapat na no. No. May mga bagay tayong hindi kasali ang Panginoon dyan. He needs your yes. And before He gives you the full picture, ano nilagay? He checks. Ito yan. Mayroon kang desire sa puso mo na ito ka magiging. Kaya lang, paano yung posture, yung positioning mo? Diba? May mga bagay na hindi ibibigay ang Diyos sa atin because hindi pa buo, hindi pa maayos ang posture natin sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ka luto, hindi ka pa naglumalago. Yung posture mo, hindi pa maayos, hindi pa baliko, mga bali-baliko pa. So, before He gives you the full picture of your life, of your future, kailangan nakikita niya yung postura mo. Amen. Amen. At unti-unti kang binabago yung postura mo. Hello, mga Christian, lalo na sa mga baptized. Unti-unti nagbabago. Kaya sabi ko, inner, heart mo, nagbabago. Outer, nagbabago. Bakit? Inaayos ni Lord yung posture natin sa buhay, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang question, available ka ba? Amen. Yes. Parang wala akong kausap. Available ka ba? Yes. Are you listening? Yes. Are you obedient? Yes. Parang hinihinaan yung volume ng ano. Diba? Maaring available ka. Maaring pinapakinggan mo. Kaya lang, question, sinusunod mo ba? Kapag sinabi ni Lord, wag muna. Wag muna. Pag sinabi ni Lord, go. Go. Ito pa naman tayo. Pag sinabi ni Lord, go. Ay, Lord. Diba? Kung saan sinabi ni Lord, wag muna, may karipas tayo. Diba? Parang nakawala sa ano? Sa hawla. Mga kapatid. Usak. Ang bilis, sabi ni Lord, stop! Siya, go! Walang makakapigil sa akin sa pag-ibig ko. Walang makakapigil sa mga... O sinabi ni Lord, go and make this everything. Diba? Ano yung sinabi ni Lord na go and make disciple? Tingnan mo. Ang question, lahat ba nag-go? Diyan. I-reference ko yung go, grow, and glow. Diba? Yung mga taong malusog, spiritually, nag-go yan, Spiritually nga eh. at nag-grow, at nag-glow. So, a glow in the dark? Kapag ka malusog ka spiritually, hindi pwedeng hindi ka hahayo. Hindi pwedeng hindi ka mag-share ng gospel. Hindi pwedeng makikita mo yung mga tao sa kapitbahay, makikita mo yung mga tao, wala kang pakialam, wala kang i-share sa kanila na gospel ni Jesus Christ. Bakit? Kasi nandun yung pagkasa, nandun yung buhay. Bakit hindi mo i-share? At yung tunay na masustansya ang kanilang kinakain, ang salita ng Panginoon, nag-grow yan spiritually. Dati, yung dating buhay natin, hindi na buhay natin ngayon.
Dati nagmumurat tayo ngayon, nagmamahal ka na. Si Jesus, dinadala mo sa kanila. Dinadala mo sila kay Jesus. Nag-grow ka spiritually. Pero kung paulit-ulit, 1 year, 2 years, 3 years ka na sa Panginoon, 10 years ka na sa Panginoon, walang nangyari sa'yo. Baka yung mga kinakain mo, mga basura, mga junk foods. Hindi talaga salita ng Diyos. Hindi buhay. Kaya beware of what you eat. Amen. What you put inside your spirit, your heart, defines your destiny. Amen. Ulitin ko, what you put inside you, your heart, defines your destiny. Kung ang lagi mong kinakain, puro basura. Puro walang kabuluhan. Information na hindi makakatulong sa'yo. Walang kinalaman sa eternity. Walang mangyayari sa buhay natin. That's why we need to have the vision. Amen. Amen. Hindi natin kaya ang bagay na pinaggagawa ng Diyos kung wala sa atin ang vision ng Panginoon. Aha. Number 3, papaano natin magagawa naman? Alam mo na may vision na ang Panginoon sa buhay mo. Naunahin mo ang vision ng Diyos kaysa sa vision mo. Ito yan. Kailangan isulat mo. Habakuk, sabi niya, write the vision and make it plain. Ito, mga young people. Kasi matagal-tagal pa naman siguro ang panahon natin. Mga teenager tayo. 20s, early 20s tayo, mga kapatid. O late 20s. Kailangan, ito yan. You have to write the vision. May plano. Dapat. Yes, kinoconsider natin ang vision ng Diyos. Kaya lang, sinusulat mo dapat yan. O sino dito may plan? Nakasulat yung plano nila. Ha? Nakasulat? Kasi pagka nagplano ka, unang sulat mo ng plano mo, 50 plans ang agad. Diba? Punong-puno yung papel. Pero hindi yan ang tunay. Ang tunay, isa. Pagdating ng panahon. You have to write the vision. Make it plain. Once you hear from God. Sabi nung ni Habakuk. Kapag narinig mo yung salita ng Diyos, write it. Isulat mo. Ang utak mo, ang utak ko, ang isipan natin, hindi po yan 120 gig. Hindi, 1 terabytes. Na lahat ng napapakinggan mo, mariretain sa isip mo. Hello? Amen. Hindi lahat ng napapakinggan mo, mariretain sa'yo. Kaya kita mo, yung midweek, hindi mo na maalala. Tama ba? Yung last Sunday na preaching, naalala mo po ba? Amen. Pero kung nakasulat, makikita mo. Why? Write it down. Number 1, make it simple. Declare it, let it guide your decision. Yung vision ng Diyos sa'yo, dapat yun yung nagdidikta ng mga decision making mo. Nagdedesisyon ka. Yung mga decision mo, walang kinalaman sa vision ng Diyos sa'yo. Diba? Kung may vision, may plan ka sa puso mo, hindi mo sana ginawa yung ginawa mo nakaraan. Kaya lang walang vision, walang plano. Agoy ka. Diba? Run with it. Move forward in faith. Paniwalaan mo na itong mangyayari. Ang vision ng church ganito, dadami tayo, maraming mga pamilya makakapaglingkod muli sa Panginoon. Churches, mga taong nasa labas, maraming mga tao ang manunumbalik sa Panginoon. Why? Because we have the vision. We have to run with faith. Aha. Now, why read that niya? Because your memory, pakibasa nga mga kapatid, 1, 2, 3, go. Because your memory is short, but your calling is long term. Why not? Because vision is Pasig. Is an invitation to action. Bakit mo kailangang i-run ang vision?
Bakit kailangan mo isulat? Yung memory kasi natin, short-term memory. Ang hindi lang natin malilimutan, di ba? Yan, birthday. Minsan nakakalimutan pa. Ang hindi mo lang malilimutan, ano yan? Di ba? Kahit saan. Kaya ang question, sino na, baka ang cellphone natin, ang Diyos natin, ha? This is my God. Because I spend time with it every day. Hindi ko siya pwedeng iwanan, malulungkot ako, mangangamba ako. Diba? Kahit saan ako magpunta, gamit ko ang cellphone ko. Sa preaching, ginagamit ko ang cellphone ko. Nakikinig ako, kunyari. Pero ang totoo niyan, dumadalo ako sa TikTok. Nagpi-Facebook ako. Nagpi-messenger ako. Baka sino kaya yung Diyos natin? Baka. Diba? Cellphone God. God the phone. Phone the God. Sabihin mo nga, sana hindi ako yun. Hallelujah. Vision isn't passive. Tandaan mo, lilipas lahat yan, pero yung vision ng Diyos hindi mawawala. Okay? Lahat ng bagay lilipas. Ang vision ng Diyos, hindi mawawala. It's an invitation. Kailangan ng vision ng action. Hello? Vision without action is just a wish. Okay? Kung ang vision, hindi mo actionan, para kang, I wish you were here. I wish. Diba? Wish ka lang ng wish, walang nangyari. Kakanta, wish ko lang. Hello, sabihin mo sa katabi mo, kailangan action. Kung gusto mong magtagumpay, actionan mo. Sino dito yung gustong pumasa sa exam, tapos biglang, wish ko lang pumasa ako. Hello, mag-study ka. Ayusin mo. Diba? Ako, sa totoo lang, college ako, muntik na ako mag-top 1, mga kapatid. Ang top 1 yung katabi ko eh. Malapit lang. Kung talagang tinuro ako ang top 1. Kaya lang katabi ko eh. Bakit? Siya kasi action kasi siya. Kami lalaro, kami kung saan gagala siya. Hindi siya gumagala. Action. May plano siya. Meron siyang gustong gawin. E tingnan mo ngayon, nakakulong na. Diba? Ano yun? Kasi nga, nasobrahan sa kanyang sarili. Hindi niya kinilala ang Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid. Kailangan talaga ang Diyos, ang plano ng Diyos, ang ating laging i-acknowledge sa atin, mga kapatid. Aha! Why run it? God doesn't bless intention. He blesses obedience. Kahit anong intention ko naman talaga. Pupunta naman talaga ako sa church eh. Hello? Sasamba naman talaga sana ako. Kaya lang, yung intention natin, okay yan. Kaya lang, hindi ang Diyos nagbabase sa intention mo. Nagbabase ang Diyos sa pagsunod mo. Amen. Kaya yung sabi ng Panginoon, maraming magsasabi, Panginoon, Panginoon. Maaari ang intention nila. Pero ang sabi, subalit, yung kanilang gawa ay iba. At hindi sila papapasukin. Lumayo kayo sa akin, sasabihin ng Panginoon. Aha. In doing God's vision,
Hindi talaga maano. Kailangan pakinig mo. Brad, kailangan pakinig mo. Stay faithful to the vision. Habakkuk chapter 2 verse 3. Sabi niya, though it tarries, wait for it, it will surely come. Ito yan. Hirap ngayon mangyari ng vision sa atin kasi maraming mga generation o sa generation nyo yun, halos ayaw na maghintay. This generation is the most impatient generation. Kasi nga, naapektuhan tayo ng technology. Technology. Diba? Naapektuhan tayo. Technology. Lahat pinapadali. Gusto natin lagi madali. Diba? Pagkain madali. Diba? Galing kang trabaho, order ka na lang. Hello? Amen. Ang soup, instant noodles. Wala naman siguro man. Pero, instant mommy. Ito pa, instant baby. Hindi marunong maghintay. Kaya pagka here comes the bride. Diba? 3 months inside. Kabuanan na. 3 months inside. Why? Because hindi sila naghintay. Do I judge him? No. That's the reality. Kasi wala kang karapatang i-judge kami. Sinasabi mo yan, pero yun yung realidad. Hindi ko sinasabing. Diba? You should be ashamed. Hindi, ganoon. Hindi ko sinasabi nga, you should be ashamed of yourself. No. Kasi yun yung reality. Dahil sa technology. Napapadali na lahat at gusto nating magmadali. Pero ito, ang vision na totoo, i-test yan ng time. Amen. True visions will be tested through time. Kailangan matest yan for authentication. And when you have the vision, mayroong storms na darating dyan. And if it still stands, it means tama ang pundasyon. It means it is authentic. Kahit idaan ka sa apoy, pagkatunay kang ginto, kikintab at kikintab ka. That's the vision. Kahit dumaan tayo sa ganitong sitwasyon, dahil tunay ang vision ng Panginoon sa atin, we will still stand. Amen. And though it may tarry, ibig sabihin, maaring ma-delay, pero hindi denied sa harapan ng Panginoon. Maaring ma-delay yan. But sabi niyan, be faithful, maghintay ka, because it will surely come. Doon ako excited. Hindi sa tagal, hindi sa bilis. It will surely. Si surely, hindi yung tao. Surely, totoo. Mangyayari at mangyayari sa atin po yan, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! God's vision doesn't always happen overnight. Gusto kong i-diin yan sa inyo bago tayo magtapos, mga kapatid. Ang vision na gagaling sa Panginoon ay hindi po nangyayari yan overnight. Kundi, it is tested through times, mga kapatid. Marami pong pagdadaanan. Aha. Yan. Tandaan mo na ang plano ng Diyos sa iyo maaring ma-delay.
Diba? Yung mga dinidesire mo sa puso mo, maaaring hindi pa sa ngayon. Huwag kang, maging faithful ka lang. Maaaring ma-delay, pero hindi ka di-deny ng Panginoon. Maaaring i-delay, pero hindi ka di-deny. May purpose ang Diyos sa delay. Diba? Amen. Nakita ko yung patotoo ng isang babae na na-delay siya sa kanyang flight. Yung pala, yung kanyang sasakyan na, babagsak. Ano yung pinagpasalamat niya? Nagpasalamat siya doon sa gumawa ng istorbo sa kanyang buhay. Yung naging dahilan ng kanyang pagka-delay. Pero una, galit na galit siya. Bakit? Kasi nga, dinidelay mo yung aking gagawin. Pero yung plano natin, hindi plano ng Diyos. Yung plano ng Diyos, higit sa plano ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen. That's why kapag ka nadidelay yung plano ng Panginoon sa buhay mo, just wait on the Lord, mga kapatid. Just do the vision of God. Don't give up. Don't get distracted, mga kapatid. Don't settle for substitute. Diba? Huwag yung substitute. Doon ka na sa tunay. Amen. Amen. Yes. The vision will speak at the appointed time. Mayroong time na idineclare ang Panginoon, itinalaga para sa iyo. At mangyayari yung vision ng Panginoon sa atin. Young people, mga nanay, at soon to be, mga tatay. Amen. Gusto ng Diyos, you do His vision. Huwag ka nang mag-create ng kung anong vision mo sa sarili mo nang hindi mo kasama ang Panginoon. No. Just discover, study, and know the Word of God and find the vision of God in your life at makikita mo, nandoon yung plan of God for you to prosper, not to harm you, to give you hope, and to give you good success. Yan po ang plano ng Diyos sa atin. Amen. Go and obey God. Go and follow the Word of God sa buhay natin, mga kapatid. Ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon mula ka ng devotion pa. Ang aking mga tupa ay dumirinig, nakikilala ang aking tinig. Hello! Kung tupa tayo ng Panginoon, dinggin mo ang sinasabi ng Panginoon. Just do the vision of God. Anong vision ng Diyos sa buhay natin? Gawin mo. Make a plan. Isulat mo, mga kapatid. Be faithful sa vision ng Panginoon sa buhay natin. Aha! Palakpakan natin ang ating pagpapalagay. Lastly, when you do God's vision, you impact eternity. Lahat ng gagawin mo dito, may impact yan sa eternity, mga kapatid. If you do the God's will, God's vision is never just about you. Tandaan mo. Yung vision kasi natin para sa sarili lang natin. It's not just about you. It's about people. It's about everything. It's about His kingdom. Kailangan alamin mo yan, mga kapatid. Kailangan ang atin pong pakialam ngayon, people, eternal salvation, eternal things, and the kingdom of God. Dati, puro tayo makasarili. Puro sarili lang natin inisip natin. Hello? Amen. Right? Amen. Pero ngayon, dapat ang inisipin, what about my friend? What about my family? What about them? What about, di ba? Kailangan ng mga tao. An eternity. Papayagan mo na sila mapapahamak. Papayagan mo sila na may impyerno sila, eternity. Papayagan mo na wala silang kabilang sa kingdom. Huwag nating payagan na sila ay mahulog, mga kapatid, mawala sa tunay na gusto ng Diyos sa buhay nila, mga kapatid. Ang question, are you ready to run with God's vision? Are you ready? Yes. Many are plans in the heart of man, but God's plan will always prevail. Okay? Diyan pa ba kayo? Marami kayong plano, marami tayong gustong gawin, kaya lang, ang plano ng Diyos ang mangyayari. Huwag natin gawin lang, huwag kumulong pag-usapan, don't just pray about it. Sabay-sabay natin sabihin, don't just pray about it, don't just talk about it, 1, 2, 3, go. Not just talk about it. Not just pray about it.
Do it. Do it. 1, 2, 3, go. Do it. Gawin mo. Do it. Just do it, mga kapatid. Let's stop waiting for the perfect moment. Ay, pastor! Wala pa kasing perfect moment. Naghihintay lang ako ng tamang tiyempo. Ayun, bukas patay na. At tiyempohan. Pastor, mayroon akong pinaplano. Yung ko kaibigan ko, dalhin ko talaga sa church. Kaya lang, naghintay pa ako ng perfect moment, tamang tiyempo. Mamayang gabi, kinuha ni Lord. Bukas hindi mo na matsimpuhan. Don't wait for the perfect moment. Start moving in faithful obedience. Start moving. Ngayon, yung ginagawa mo yan, bilang yan ng Panginoon, tandaan mo. Bilang yan ng Panginoon. Lahat ng ginagawa para sa karyan. Ganon din ang hindi natin ginagawa sa Panginoon. Lahat, kwentado ng Panginoon yan. Lahat, walang natitira, kundi kwentado lahat ng Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, may vision ng Panginoon, may plano ng Panginoon. Let's spend time with Him. Amen? Let's spend time for Him. Let's do our best for Him. Let's do the vision of God in our life. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Magpipray tayo.